Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Finas Balita. Meron po tayo ngayong pinaka-latest weather update sa lagay ho ng ating panahon. But before that, bago natin ipagpatuloy, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe and then bahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, no, ay meron tayong minomonitor na bagyo nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical depression po ang kanyang category, mahinang bagyo lamang ito. At meron din tayong LPA dito po sa may bandang kanluran. Ito ho yung si dating bagyong Bising or Danas, no? Pero malulusaw sa ilang mga oras lamang ito nga pong LPA na ito. Unlikely ulit na maging isang ganap ito na bagyo, no? Hindi na mangyayari, no? Magiging bagyo ulit itong LPA nito dahil dati na itong bagyo. Ang tinitignan natin dito, ito nga pong tropical depression na nasa labas ng PAR, yung senaryo niya o yung pagkilos niya dahil papalayo na siya ng PAR, no? At nakita nyo naman mga kaibigan, posibleng yung sitwasyon dito ay magbago yung kilos niya. So imo-monitor natin yan. Sa ngayon meron itong lokasyon na 1,920 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. At meron pong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. May bugso na 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman niya ay pa-west slowly. Medyo mahina ito pero hindi natin dapat pangambahan. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. So balikan natin yan mamaya. Alamin na muna natin yung mga lugar naman na apektado ng habagat or southwest monsoon. Alam nyo mga kaibigan, itong habagat talaga minsan akala natin no, bagyo ang dinudulot, no? Kasi minsan sabi nila ay may bagyo. Yun pala, ang hindi alam ng ating mga kababayan habagat lamang yon, no, or southwest monsoon. Ngayon nga po, medyo humihina na ang habagat dahil nga po nagkakaroon na tayo ng monsoon break. Maya po ipaliwanag ko sa inyo. So forecast weather conditions sa area ho ng Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro. Ang weather condition po dyan, occasional rains or yung mga tuloy-tuloy po na mga pag-uulan. Medyo mahina lamang ito kung minsan. Medyo lumalakas naman pagdating sa hapon ho at sa gabi. Dahil ho yan sa banta ng southwest monsoon. Sa area ho ng Metro Manila, Mindanao, the rest po ng Visayas, Cavite, kasama na ho dyan ang Batangas. Weather condition pa rin po o lagay ng panahon dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon. So posibleng impact po nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide pa rin po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng Luzon na aking hindi nabanggit ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies, no, with isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon. So nakita nyo naman itong LPA sa labas, dating si Bagyong Danas at itong tropical depression din sa labas ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So wag kayong mag-alala dahil porkit wala tayong bagyo ngayon na hindi tayo magiging handa. At dahil kahit may bagyo sa labas, no, wala tayong dapat pangambahan. Southwest monsoon, humihina na ho yan. Napansin nyo, i-explain ko sa inyo yung tinatawag po natin na monsoon break. Kapag habagat season po tayo mga kaibigan, tapos nakaranas tayo ng mainit na panahon sa umaga hanggang sa tanghali at minsan, no, madalas lamang sa hapon. Ang akala ng iba tapos na ang tag-ulan. Pero yun ho ay tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang pagkawala ng hanging habagat. Usually hindi ito tumatagal ng sobrang matagal yung pagkawala ng habagat. Wala minsan sa umaga, sa tanghali, sa hapon bumabalik ho. May mga pag-ulan pero nalilesen po or nababawasan yung paglakas ng epekto ng hanging habagat sa ilang bahagi ng ating bansa. At kung napapansin nyo, dahil po wala tayong minomonitor na bagyo sa loob, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung paghina po ng southwest monsoon or hanging habagat ay nagtutuloy-tuloy po. Pero dahil na rainy season tayo, expect na natin, no, buwan-buwan meron ho tayong mga bagyo na i-monitor, no, and yung mga bagyo na yan, pagpray ho natin na hindi maging malakas. Ngayong buwan ho ng July, ang ina-expect natin, no, ay
hanggang 3 bagyo ang mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ipapakita ko sa inyo yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito ho yung minomonitor natin sa paparating ng mga low pressure area, mga bagyong posibleng mabuo. So meron tayong tinitignan na chart dito, no? At meron tayong nakalagay dito na week 1, July 11 hanggang July 17. Isang low pressure area ang namomonitor na posible o nagbabantang pumasok sa PAR. Meron itong low chance hanggang papuntang high chance na maging isang ganap na bagyo. So sa ngayon, huwag muna natin itong isipin, huwag muna natin pangambahan dahil may mga chance pa, posibilidad pa na pwedeng magbago. Ito nga po sa LPA sa week 1 natin. Sa week 2 natin, July 18 hanggang July 24, eto hon, hindi. 3 low pressure area ang ating minomonitor dyan. Yung isa medium chance na maging isang ganap na tropical depression. Kaya maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ang tanong, marami nagtatanong sa atin, yung mga LPA ba, magdudulot ba ito ng mga malawakang pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa? Yes, kaibigan, kababayan, magdudulot po ito ng maulap at maulang panahon kung saang lugar man yung maapektuhan niya, no? Hindi kasi pwedeng sasabihin natin na LPA lamang yan, mahina lamang yan. Minsan mga kaibigan, ng low pressure area, dyan nagsisimula ho ang bagyo. So, ipag-pray natin na wag maging bagyo yung mga low pressure area na yan. Dahil kapag low pressure area pa lamang, tapos malakas at matindi ang epekto, pag naging bagyo ito ay mas malakas. Ang kaibahan lamang sa low pressure area, hindi ho ito lumalakas ng hangin o hindi ito nagbibigay ng mapinsalang hangin, na talagang nagtatanggal ng mga bubong natin. Ang kategory lamang ng typhoon hanggang super typhoon ang talagang matindi, ang naidudulot po na buhos ng pagulan na may kasamang malalakas ho na mga hangin. Magkagayon man mga kaibigan, ang pinapaalala ko sa inyo, eto nga pong tropical depression na ating nakikita sa ngayon, nasa labas ng PAR. Wala ho itong potensyal na maging isang typhoon or super typhoon category. Na-monitor lamang siya sa ating radar, nasa labas ng PAR, pero hindi ho ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero syempre, tulad ng aking sinasabi paulit-ulit, may mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari. Kaya nga po mas maganda na lagi ho tayo nakaantabay sa aking mga weather report, dahil time to time, day by day, ang mga tropical depression, low pressure area, mga bagyo, nagbabago ho yan ng pagkilos, depende sa galaw ng hangin. So mas maganda anumang oras ay naghahanda po tayo. Marami ho ako mga paalala na sinasabi sa inyo at sana ho sundin natin mga kaibigan. Importante kasi na ngayon pa lamang, wala tayong malalakas na bagyo na nakikita sa advance forecast natin, ay maging handa at maging responsable na po tayo, Lalo na lagi kong pinapaalalahanan yung mga bahaing lugar sa Metro Manila. Ano ba yung main reason kung bakit laging binaba? Hindi po maayos na drainage, yung mga basura, nagkalat, pag bumaha, bumaba rin mga plastic sa mga kanal, kaya hindi dumadaan sa drainage. Ito nga pong ating mga tubig, na nanggagaling sa ulan. At yung mga nakatira sa mga malalapit po sa mga ilog, umiwas tayo kung may banta ng mga pag-uulan sa inyong mga lugar, Yung mga nakatira din sa paanan ng bundok, mga kaibigan, kapag nalaman ho ninyo ay na-monitor ninyo na merong banta ng mga pag-uulan sa inyong lugar, lumikas tayo sa safe na lugar, mga kaibigan, pansamantala hanggat sa mawala yung banta po ng mga pag-uulan. Napaka-importante po ng ating weather update. Buhay po natin, kalusugan po natin ang nakasalalay dito. Sa ngayon, yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.